For today's video, magkapalit tayo ng ating oil seal sa ating front shock. At ito, nakapapansin nyo nga rito sa shock natin na to, sobrang dumi na ng kanyang labas. Gawa nga na ng kanyang mga langis sa loob ay lumalabas dun sa pinaka pagitan ng telescopic na yun tsaka ng ating baretong po na yun, ating shock. Dahil maluwag na nga o yung ating oil seal, kaya papalitan na natin yun. Ayan, dito sa part na to, matagas yung ating langis, kaya ganyan nag-itsura ang kanyang labas. Dito nga sa pinakailalim niya meron itong Allen wrench na 6mm ang pinakasukat niya. Dito rin sa harapan meron din siyang Allen wrench. Ang first step natin dito, ito kung mapapansin sa ilalim niya, kaya bubuksan natin to. Ito ang pinakauna natin gagawin dito, bubuksan natin to. Hindi naman natin siya totally bubuksan, luluwagan lang natin siya para hindi na tayo mahirapan mamaya pagka tinanggalan natin siya ng tuluyan. Kasi dito, yung may spring pa to sa loob na tumutulak dito sa pinaka sa nasa loob niya, kaya ayan, papasin yan, ganyan lang siya, maluwag na siya, pero hindi natin siya tuluyan na tatanggalin. Mamaya natin siya tatanggalin para hindi lang tayo mahirapan mamaya pagka tinanggalan natin yan. Tapos dito sa pinaka upper part niya, ito, wala nga akong Allen wrench na kasing laki na to, pero meron ako ditong balato ng ating impact drive. Ayan, yung pinakalikod niya, yung parang Allen din naman kasi ang sukat niya, ang itsura niyan, octagon. Ayan, pumasya din siya doon. Tapos kumamit lang ako doon ng 8mm na back wrench. Ayan, siyang gagamitin ko rito. Papasok ko lang siya rito, itatap ko lang siya. Siguraduhin nyo lang na ayan, nakabaon siya. Mapapansin niya, pinupukpo ko ng martilyo para lumubog siya na maayos. Ayan, para maiwasan natin pagkaraspa ng ating Allen. Ayan, tsaka natin siya ikutin. Ayan, papansin, ikutin na siya. Gamit yung ating Allen wrench. Tsaka lang lagi kayo may sahuran ng mga lumang langis. Ayun, papansin nyo, ito yung pinaka cup niya, solid to, solid bolt na cup yan. Ay, may rubber siya sa ibabaw. Ayan, kailangan din na wala yun o hindi mo kailangan natanggalin yun dahil tatagas din pagka wala yung rubber niya na yun. Ito na nga yung kanyang spring. Kung papasin nyo kasi spring na to, ayan, mukha na siyang ayan, talagang sobrang putik niya na, hindi na siya kulay langis, kulay na nga siyang brown o kulay putik na nga siya. Ang tagal na ko na nga kasi itong hindi na palitan ng kanyang fork oil, siguro nasa 5 years na rin, kaya ganyan nag-itsura niya, talagang kulay labak na nga itsura niya. At saka kung ano nga rito, kung dyan pa kayo sa pinaka ano na yan, talagang napakabaho na ng amoy niya, hindi na talaga siya amoy langis yan. Ito na siya sabi ko kanina na niluwagan na nga lang natin siya. Kung papansin nyo, kahit anong gawing ikot ko, hindi umaangat yung pinaka-nut niya, yung pinaka-allen niya na yan, hindi umaangat. Kapag ganyan na yung na-encounter nyo na hindi umaangat yung pinaka-allen na yan, ibabalik nyo lang yung kanyang spring, ayan, para tumukod siya dun sa pinaka loob niya. Meron kasi siyang kinakapitan tong Allen wrench na to, na kailangan tukuran natin, medyo din lang natin siya, kahit hindi naman malakas, saka natin siya iikutin. Ayan, kung mapasin, umangat na yung kanyang Allen wrench. Ayan, natanggal na nga siya. Ganun ang diskarte dyan guys, pagka hindi matanggal yan. Ito na nga yung kanyang Allen. Ayan, pagka natanggalan natin yung pinakailalim na yon, na pinakalock niya, mahuhugot na natin tong ating telescopic. Ayan, hugot na natin yan. Yan ang itsura niya. Ayan, ganyan. At dun siya nakakapit. Yung dyan nakakapit yung pinaka-allen na tinatanggal natin kanina na ayaw matanggal. Yan, siya yung nagsisilbing pinaka-stopper niya, o siya yung naka-hold dyan para hindi siya matanggal yung yan, kaya tinanggal natin yan, natahugot na natin yung pinaka-telescopic niya na yan. Yan, ito na nga yung sa pinaka-loob niya. Ayan yung itsura niya sa loob. Yan, ito yung yan yung pinaka-stopper niya yan. Tapos meron pa itong maliit na spring dun sa loob. Nataktak lang natin para makita natin kung nasa spring. Spring to maliit eh. Ayan o, pinaka-spring niya sa yan, nasa loob yan. Ayan, para hindi tumama o umabot mo siya. Ayan, ganyan yung itsura niya. Ganyan siya, nakapasok siya dyan para hindi stopper niya, para hindi umabot ng husto o sumaldak yung ating shock sa pinakadulo. Yan. At dito naman sa pinaka, ito na yung nandito na yung pinaka tatanggalin natin, yung papalitan natin yung pinaka oil seal niya. Kumuha nga lang tayo ng cutter dito kahit anong manipis na bagay. Kailangan manipis lang para hindi masira naman yung ating pantakip. Madali lang matanggalin yan, kung papansin nyo yan. Madali lang siyang tanggalin. Halos nakapatong nga lang siya. Yan. Ito yung pinaka cup niya, shock cup niya. Tapos dito yung ating min na tatanggalin pang isa. Pero bago natin matanggal yan, meron pa ditong pinaka ring niya o pinaka lock niya. Pwede tayong gumamit ng flat screw para tanggalin yung lock niya na yun, o pwede rin tayong gumamit ng isang matulis na bagay, kahit anong klaseng matulis na bagay lang, kahit nga pa ako, pwede rin naman.
Ako nga rito, meron ako dito mga minodify na, yan, katulad yung mga gunting na yan, sira na. Ginawa ko, pinatulis ko, yan ang ginagamit ko pasungkit-sungkit sa mga ganitong pagkakataon na yung papansin nyo. Ayan, meron siya rito pinaka-lock. Yan, yan yung lock niya. Yan, iwasan na lang din at baka tumatalsik din yan. Pero napakadali niya lang talagang tanggalin. Yan, yan lock niya yan. Tapos dito sa pagtanggal natin nga, pinaka-oil seal niya. Marami tayong posible o pwede rin gawin para pantanggal na to. Meron nga ako ditong, ayan, kung mapapansin nyo, na may tulis yung pinaka-flat sa dulo. Pwede na gumamit ng flat screw. Pwede na tayong gumamit kahit itong ehe. Ayan, sira na yung thread na to. Kaya ginagawa ko na nga ito pang sundot o kung ano man. Ayan, pwede rin natin kahit anong gamitin natin dyan para matanggal lang. Itatap lang natin ng martilyo o kahit anong pwede nyo pamukpok itong kabilang side. Ayan. Dahan-dahan lang paikot nga pala. Ang discard niya paikot. Paikot nyo siya, tatanggalin niya. Kung mapapansin niya, paikot yan. Tsaga lang yan. Huwag nyo po pwersahin na sobrang lakas na bibiglain na matatanggal ka mo nyo na mabilis. Baka magkaroon tayo ng problema pagka ganun ang ginawa natin diskarte. Kaya kailangan dyan, paikot lang. Dahan-dahan natin siyang paikot. Tsagaan lang. Matigas din kasi itong tanggalin. Ito kasi pagka malakas, ayan, itong part na to, mabubungi yan. Kapag sobrang lakas yung pagkakapalo natin, o bangag natin, dahil bakal nga, ito kasi isa parang aloy o asurado lang yan. Hindi ko alam kung ano na tong pundido lang yata itong shock na to. Dahan-dahan lang, ayan. Ganyan lang, paikot lang yan. Patanggal din yan, basta dahan-dahan lang at bibigay din yan. Tsagaan lang sa pagkatanggal yan. Pansin nyo, tanggal na siya. Ito na nga yung ating papalitan dito na nagpipigil na lumabas yung langis doon sa loob. Ayan. Ito yung tinatawag na oil seal. Ayan. Ayan. Front oil seal shock. Yan ang bibili natin para palitan natin yan. Pagka kumakatas na nga yung ating mga shock sa mga front shock natin, ito yung nagiging problema niya. Nasira na to. Ayan. Tsaka sa pagtatanggal kasi na to, obligado masira na siya dahil hindi na natin siya matatanggal na hindi natin siya sisirain. Pero nga itong, ayan, kung mapapansin nyo, meron itong, ayan ang pinaka spring niya. Ayan, para siyang lasting nakalagay dyan. Pero spring yan na nakaikot. Nakalagay siya dyan. Nakapaikot siya para hindi tumulong din siya ng suporta sa paglabas ng kanyang langis. At dito wala nga ako ditong gasolina dahil walang gas yung ating motor. Tsaka mahal din ng gasolina, kaya ang ginamit ko na nga lang dito ay dishwashing. Kung mapapansin nyo itong dishwashing na ito, napakaganda. O para siyang degreaser din siya. Pang shampoo yata ito ng sasakyan. Kaya napakaganda rin ng itong panghugas ng ganitong mga grasa. Messi pa kanina talaga. Sobrang langis o sobrang grasa ng itong mga shock na to. Pero dito sa langis, kung mapapansin nyo, talagang mabumubula siya. May mga sabon kasi o mga dishwashing na kahit na lagyan natin ng marami, hindi siya bumubula pagdating sa mga langis. Pero ito, papansin nyo, bumubula siya kahit na sobrang langis talaga ng ating hinuhugasan. Kaya nga, nahugasan ko rin na mabuti o nahugasan ko rin ng maayos itong shock natin. Kahit na tubig lang at saka yung sabon lang na yung ginamit natin. Since sa bahay lang naman tayo, kaya pwede na rin naman natin gamitin kahit na ganyan lang. Kaya kung makapansin nyo, napakahaba pa ng pasundot na nakuha ko dyan. Ito naging problema ko lang din sa kabilang kinuha ko. Medyo sobrang laki niya kaya hindi siya pumapasok dito sa pinaka-telescopic ng ating shock. Kaya dapat pala mga 9mm lang dapat. Ito siguro nasa 12mm yata ito nga nakuha kong rebar. Kaya hindi siya pumasok. Pero okay lang din kahit itong harapan na lang naman yung mahugasan natin dito. Okay na rin to para sa akin. Sa shop kasi, kailangan pinabibili pa kayo ng gasolina pagka wala kayong gasolina, hindi na nga ito halos nililinisan kasi ilang beses na rin ako nagpapalit sa mga motor shop na ng ganito. Nagpapalit ako ng oil seal pag tumatagas nga ito dati. Inuupa pa ito sa mga motor shop at pinapalitan nga lang nila yung langis tsaka itong oil seal pinapalitan lang din nila yan. Hindi na nga nila hinuhugasan to kung tutuusin. Pero dahil nga nasa bahay lang naman tayo at ako na nga DIY na nga lang itong ginagawa ko. Mas minubuto ko na hinugasan ko na nga lahat. Kung papansin nyo yan, talaga hinuhugasan ko talaga lahat ng parte. Pero pagka sa motor shop kayo, halos din na nga yan huhugasan. Pero mas maigi kasi na hinuhugasan talaga yan para matanggal yung mga lumang langis nakalagay dyan. At saka yung mga na tumigas na langis na dyan. Yung kasi magkukos niya na masira ulit yung ating lalagay o papalit na oil seal. Kaya mas mainam talaga na malinis yan. Nakakita nga lang din ako dito ng brush. Binrush ko nga siya at napakaganda talagang palinis ng ating ginamit na parang degreaser to na hand wash na to.
Dito sa pinaka loob na yan, kumasya yung pinaka rebar natin. Yan. Kaya nahugasan natin mabuti itong part na to. Para sa telescopic, di siya kumasya. Pero okay na rin yun. Bibili ko nga lang sa araw to, kailangan tuyong-tuyo siya. At ito lang naman yung mga parts ng ating shock. Papansin nyo dito, meron siya. Ayan, pinaka. Yan lang, ilang piraso lang yan. Pero dapat yan, doblihan. Dahil sa dalawang shock natin, kailangan doble din yan, dami yan. Yan. At dito mag-start na nga tayo mag-build ng ating shock. Dito nakabili na nga kasi ako dito ng oil seal. Ito yung ating oil seal ng ating front shock. Ito ay pang TMX. Mapapansin, mababasa nyo, medyo malabo lang. TMX 125 ang tatak ng ating oil seal ng ating shock. Ayan. Nabili ko ito, mura lang. Nabili ko nga lang ito ng 23 pesos ang isa. Sa China nga lang din kasi ito, kaya ito ay mura lang. Kaya nga, yun ang maganda pagka tayo nag-DIY at mura lang yung pyesa, konti lang din natin magiging gastos. Dinala ko nga rin yung para sa nung bumili ko na to. Para sigurado na parehas yung mabibili ko dahil wala naman akong alam sa mga ganitong mga sukat. Dahil DIYer nga lang din tayo, kaya nga dinala ko na lang din yung parisan para sigurado tayo sa mabibili nating oil seal. Yan, tsaka ako na lang siya pinarisan dun sa may shop. Yan. Ito yung ating nabili din na fork oil. Ayan. Dati kasi ang ginagamit ko lang dito yung pinag-change oil lang, yung tira ko doon, yung ginagamit ko. Mura nga lang din kasi itong fork oil na to, kaya itong bumili na lang din ako. 200 ml. Ayun, papansin, 200 ml, 48 pesos ko lang siya nabili. Yan, para sa dalawang shock na natin yun. At sobra pa yun ng mga 100 ml. Mga 50 ml siguro sobra yun. At ito yung ating isa shock natin yun. Mamaya ilakapit natin yun. Unahin muna natin ang paglalagay ng ating oil seal dito sa ating front, sa pinakababa ng ating shock. Make sure na malinis to para matanggal yung mga buhangin o kung ano man nakalagay pa dyan. Nilinis ko ito kapon pero dinoble linis ko pa siya dahil nga ginabi kahapon, baka mamaya lalagyan pa siya ng mga dumi. Yan, nagsalin ako ng konti sa takip para itong pinaka oil seal natin, mapapansin nyo, nilagyan ko yan ng fork oil para medyo tumula siya pag nilagay natin siya at saka maiwasan natin yung pagkagasgas ng ating oil seal. Importante na walang gasgas kasi yan. Sa paglalagay na to, ang naging pattern ko dito sa kabilang side na to, yung pinakamaliit na parte, yun yung lalagay ko sa pinakailalim niya. O yung isa pang napansin ko dito, yung meron tong mga number sign. Ayan, dito sa part na to may number sign yan. Yun, doon ko yung pinakaibabaw, doon ko nilagay yung mga number sign. Ito yung kanyang spring. Kung mapapansin nyo, may spring siya rito sa pinaka lower part ko nilagay to. Itong spring na to. I-modify ko pa kasi ito bago ko siya ilagay dun sa ating shock. Ang ginapansin nyo rito, meron tong pinaka dugtungan niya. Kaya iti-twist lang natin to, counterclockwise twist natin para matanggal siya. At pag natanggal na nga natin siya, ganito maging tsura niya, straight na yung tsura niya, yung ganyan. I-modify pa natin itong spring na to para mas maging masikip yung ating magiging masikip pa yung ating magiging oil seal. Yan, kuha lang ako ng cutter. Dalawang klase ang pagkaputol ko na to. Isang kinakater kong ganyan, pero kailangan maging malinis yung ating pagkakater para maibalik din natin na maayos yung kanyang lock. Ayan. Kung wala kayong cutter na literal, yung cutter talaga, cutter blade, ayun, ganito, pwede rin to, basta kailangan maging malinis nga lang yung ating cut. Ayan. Ayusin nyo lang yan, kailangan na bilog pa rin yung ating pagkakakat yan. Yan, binawasan ko lang siya ng mga konti lang. Yan. Siguro binawasan ko siya ng 1/4. Yan, 1/4 lang. Tapos isusoli lang din natin siya ulit dito. Sa pagsusoli, ganun lang din ang proseso kung paano natin siya tinanggal. Ganun lang din natin siya susoli. Yan. Twist lang din natin siya ng clockwise naman siya. Twist natin siya ng clockwise. Ayan. Para maging ring ulit siya. Ayan. Make sure lang na matibay yung pagkakatwist natin para hindi siya matanggal. Ayan. Yan ang pinaka-lasting niya. Yan. Siya yung pumipigil doon sa rubber para maging masikip siya at hindi lumabas yung ating langis. Ayan. Tsaka natin susoli. Madali lang naman isoli ito eh. Kaya kung mapapansin nyo, medyo kung kanina pagkatanggal ko sa kanya, napakabilis lang. Ngayon, medyo mahirap na akong binalik. Gawa nga ng sumikip na siya. Ayan. Para lalo pang humigpit yung ating rubber. Ayan. Yung tinanggal natin, yung part ng ilalim. Sa ilalim ko siya tinanggal. Ayan. Sa ilalim ako nagbawas ng kanyang spring. Ayan. 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 Ilalagay na natin yung ating oil seal. Ayan. Sa paglalagay ko nga na to, ginamit ko yung ating lumang oil seal. Ayan. Kasi sa paikot na to, para meron siyang bakal. Ayan. Kaya yun yung gagamitin natin pampukpok dito. Sa pattern ko rito is cross.
Ayan, pa-cross siya. Pinapupok siya ng pa-cross o paikot. Depende sa inyo kung paano nyo siya ilalagay o pupukpukin o ilalagay. Basta kailangan lang pantay o sabay. Almost sabay siya may pasok para maiwasan natin yung hindi pagkapantay na pagpasok niya o pagkasira ng ating oil seal na yan. Ayan. Kailangan mapalabas natin dito yung pinaka-groove niya na lalagyan ng ating ring lock. May ring lock kasi tayong ilalagay dito. Pag ilalagay na natin na itong ating oil seal, kailangan mapalabas natin yung groove. May groove na yan. Pag napalabas na natin yung groove na yun, para sa akin is okay na yun. Ayan. Palagi ko okay na to dahil napansin ko na palabas na rin yung kanyang groove para sa ating ring. Yan, pinantay ko na nga lang siya ng maayos para pantay. Yung naging guide ko nga rito yung pinakalalagay niya ng kanyang ring lock. Ayan, lumabas na yung kanyang groove para sa ating ring lock. Ayan, doon part na yun. Ayan, ito yung ating ring lock. Ito. Sa paglalagay ko nga ng ring lock na to, madaling-madali lang naman. Pwede nyo lang dito kamayin dahil malambot lang naman to. O pwede tayong gumamit din ng plier o long nose o kahit ano pwedeng pang sungkit lang naman din. Malambot nga lang yan. Kung papasin nyo yan, halos kinamay ko lang siya. Ayan, pumasok na siya. Ayan, gumamit lang din ako ng plier para totally mas mapadali ang ating trabaho. Ayan. Ganun lang at nakalock na yan. Siguro doon lang natin nakalagay sa groove yung ating ring lock. At ito, next step natin, ito yon ay yung may spring na, ito yung spring na maliit, lalagay lang natin dito. Yan. Tapos itong ating telescopic. Yan. Dito, part kan lulusot yan Yan, susut lang natin itong pinaka yan. Paglusot niyan, ayan, dapat ganyan siyang mangyari sa kanya. Yan, nag-play siya. Yan. Dito natin sa pinaka dulo ilalagay yung ating pinaka nut niya. Yan. Ito lagyan ulit natin ng fork oil para sigurado na madulas yung ating pagdadaanan ng ating telescopic. Para maiwasang magasgas yung ating O-ring. Dahil bang sa nagasgas yun, tatagas na naman yung ating langis. Yan, lalagyan na nga lang natin siya. Mamaya, pagka nayari ko pa siyang yung dalawa na to, pag nayari ko nang ayusin yung dalawang shock, meron pa ako ituturo sa inyo o tips na tuturo sa inyo kung paano magiging maganda ang laro ng ating shock. Dito nga, papasin nyo yan, nilagay ko na siya, tapos kumuha ko din ng allen. 6mm yung allen ng sukat na to, at ito na nga yung ating allen sa ilalim. Ayan. Papasin nyo kahit anong gawin ikot sa kanya, ayaw niya pa rin humigpit. Kaya tulad ng pagbabaklasin sa kanya, ganun din ang process na gagawin natin sa kanya. Tutukod lang ulit natin yung spring niya para matukuran niya yung kaninang may spring na maliit. Ayan, kung papasin nyo, ayan o. Ayan, humigpit na siya. Ayan, pag humigpit naman na yan, kahit matanggalin na natin yung ating spring, mahigpitan na natin yan. At hindi nasusunod yung ating nasa ilalim. Yan, gumamit nga lang ako dito ng T-wrench o kaya screwdriver, kung ano pwede nyo pansuot lang sa butas na yon. Tapos para mahigpitan nyo na siya ng maayos. Hindi naman kailangan, para sa akin, hindi naman kailangan sobrang kailangan higpit na yan. Basta wag lang tumatagas yung langis. Okay na yun. Kung tumatagas man yung langis niya, lagyan lang natin siya ng teflon para maiwasan yung pagtagas ng langis. Yung gano'n. At ito nga sa pinaka-spring niya, meron tong dalawang parte. Isang ito malikited, at saka ito yung malalayo, yung kanyang gap ng kanyang spring. Ang pinaka-ilalim na to, para sa akin, ayun, pares lang siya. Ang pinaka-ilalim na to para sa akin, kasi ito yung nagsisilbing polarity dito pag ganito hindi parehas yung spring, may polarity to. Yung yung gaps na malalayo, yun yung ilalagay ko sa pinaka-ilalim niya. Ayan, ganyan. Kapag hindi parehas yung mga parte ng ating ginagawa, siguradong may polarity yun. Pero once sa pares lang naman siya, walang polarity yun. Para sa akin, ganun. No? Nagiging idea ko kasi yan. Ito ay may bawas na. Ito yung pork oil natin. Nasa 200 ml to. Siguro pag puno 200 ml so may bawas na siyang konti. Hanggang dito na lang siya. Kaya siguro mga 80 ml lang isasaling ko dito. Siguro mga kulang kalahati isasaling ko sa kanya. Tatansyahin ko na nga lang kasi wala naman ako ditong sukatan. Kaya 200 ml to, kulang kalahati. 200 ml, kulang kalahati para masukat ko yung
80 ml ang ilalagay natin sa ating shock. Hindi natin sobrang maganda yung sobrang dami na to, kasi pagka sobrang dami nilagay natin, titigas yung ating shock, at saka at the same time kakatas lang dun sa ating oil seal, masisira agad yung ating oil seal pagka nasobrahan tayo ng lagay na to. Kaya konti lang ilalagay natin, nasa 80 ml lang. Yan, 80 ml lang. Pagka gusto nyo ng malas malambot, konting pork oil lang, mga 70 ml, pwede na yon. O kung gusto nyo naman ng matigas, kung kargahan, loadedan, kailangan matigas yung anyong shock, ay kailangan dagdagan nyo pa ng konti hanggang siguro mga 90 ml or 100. Depende yun sa pork oil, sa pork nyo, sa inyong shock, kung gaano kahaba. Ito nga lang, medyo maliit nga lang to. Kaya nasa 80 ml lang ang nilagay ko. Ito yung kanyang rubber, ay yung cap niya. Yung kumawa kasi may rubber siya rito. Ayan. Para din siyempre sa leak yan. Kaya may rubber siya. Kaya siguraduhin natin na buo pa yung rubber natin na yan pag binalik natin na yan. Kaya ako kung mapapansin, hindi na ako gumamit ng kung anong teflon niya. Pero kung sakali talaga sira ni rubber nyo, teflon pa rin nakatapat niyan. Para sumikip. Para maiwasan yung pagtagas ng langis dyan. Ito na nga ulit yung ating bala ng ating impact drive. Ayan. Dalawa lang ako ditong sukat na alin. Pero okay na rito at gagamit lang ulit tayo dito ng 8mm na back range para mahigpitan. Ngayon papasin nga rito, kinamay ko na nga lang siya. Pwede rin natin itong kasi hindi natin siya mahigpitan na maayos, gawa nga na madulas na yung paghahawakan natin na to. Pagka naikabit na natin itong shock natin na to, pwede na rin natin siyang higpitan doon sa pika nakakabit na, kasi na-hold na niya ng ating ma-hold na ng pinaka-butterfly ng ating motor, at saka natin mahigpitan na maayos siya. Kung gusto niyo pa siyang higpitan, kung nakukulangan kayo sa higpit pa ng ating cap na yon. Ito na nga yung ating dash cap. Ayan. Ito yung pinaka last process niya sa paggawa natin ng ating front shock. Ayan. Yun ang pinaka last na part niya. Tapos pwede natin itong isoli sa may ating front shock at dun sa ating motor. Ayan. Ayan, nagka-play nga siya. Papasin nyo, nagka-play siya. Ayan. Maganda yung play niya. Ayan. Dapat yung kabila ganito din maging play niya para parehas. Yan, mamaya may check pa tayo dyan kung tama ba yung ating pagkakalagay ng ating langis o mali o sobrang pagkalagay natin ng langis. Pero check natin mamaya yan pagka nakabit na natin itong ito sabi ko kanina na cutter. Ayan, cutter yung pinangkat ko dun sa kanyang spring. Malinis kasi pagka cutter yung ginamit ko sa pagkakat ng spring. Ayan. Pagka kasi cutter ang ginamit ko sa pagkat ng cutter nyo, talagang pantay na pantay siya, wala na kayong ayusin. Kaya kung malimit ang nakikita ko, so gumagawa na to cutter ang pinangkakat nila para malinis yung cutting niya. Kasi sa cutter, pagka umusli pa yung mga ring niya o yung spring niya, ayusin pa natin yun para lang maging maganda pagka sasoli ulit natin. Ito yung isang shock, ay naayos ko na nga lang ulit siya. Mamaya mayroon pa tayo i-check dito kung maganda ba o tama ba yung ating pagkakagawa ng ating shock o yung pagkakalagay ng ating pork oil. Kung mahilig ka sa mga ganitong video, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga ilalabas pang mga video. Yan, lagay ko na nga yung kanyang cap. Yan, tsaka natin siya, mamaya i-play na natin to para, ayan, laruin natin siya. Papasin yung play ko siya. Sa kabila rin, play ko. Ayan. Napansin ko nga agad dito na yung play na tong isang to ay mayroon siya almost 2.5 inches. As, samantalang dito is almost 2 inches lang. Yan, wala pa nga siya 2 inches yung pinaka-play niya. Ibig sabihin, mas matigas yung isang shock. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na isa pang tips na ituturo ko sa inyo kung paano natin ayusin yan. Para kung alam makita siya, mapapansin nyo, kumuha ko dito ng lumang langis. Ayun, lumang pato ko dun sa may nakababang langis. Ayan. Ayun yung kanyang play. Itong kabilang naman shock na to, lagyan ulit natin siya ng lumang langis, tsaka natin siya i-play. Ayan. Bombahin natin siya para malaman natin kung saan inaabot. Tsaka natin siya i-compare sa kabilang shock. Mapapansin nyo, ayun, napakalayo. Kita naman siguro. Ayan yung isa. Tapos, yung kabilang shock naman, doon masyadong malayo. Kaya ang gagawin natin dito, magabawas tayo ng langis. Siyempre, process ulit natin doon. Babakusin natin yung pinaka-top cover niya. Ayan. Titikin lang natin siya ng ng hammer. Kasi wala nga impact nga, alatang impact drive. Yun lang. Dali lang naman tanggalin yun. Bawas tayo, dito natin ilagay sa ating ilagay ng pork oil. Ayan.
Bawas lang tayo ng konti. Dahan-dahan lang sa pagbawas. Ito kainaman kapag nakakalas yung ating ginagawang shock. Unlike yung nakakabit, hindi na mahirapan tayo magbawas. O pwede yun, dahan-dahan sa pagkalalagay. Yan, lagyan ulit natin siya ng ating lumang langis, tsaka natin siya i-play para makita natin kung tama na yung ating ginawa. Yan. I-play ulit natin itong kabila para kung nawala na kasi yung kanya, nabura na yung kanya dati. Check natin. Yun. Dapat ganyan yung ating parehas. Ayan. Kung mapapansin nyo, parehas na yung play niya. Yan. Parehas na play niya. Ganun lang sa pag-check ng ating front shock. Kaya rin natin siyang lagyan ng pork pearl. Yan. Thanks for watching, guys.